Good evening mga kapatid. Rito ulit tayo. Bago tayo matulog, mag-aralan muna natin itong mga aral tungkol sa rebulto. Kasi kadalasan yun yung sinasabi ng mga ibang religion ng Roman Catholic daw ay kami daw ay nagsisimba ng rebulto. So, titingnan natin, pag-aralan natin kung totoo. Kasi sa CCC ng Roman Catholic Church, walang utos ng simbahan na sambahin ang mga rebulto. So, dito natin ngayon malalaman, pag-aralan natin kung totoo bang sinasamba namin yung rebulto. Gaya ng yung mga larawan na ng mga santo, gaya ng larawan ni Mama Mary, larawan ni Jesus Christ. Ito natin kasi kukumpara natin yung mga dating mga Israelita. Kasi kaya nagbigay ang Diyos ng utos na bawal sambahin, bawal ang mga Diyos-Diyosan, bawal ang rebulto. Dito sa comparison between the Israelites at saka itong mga Kristiyano ngayon. Kasi dati, unang-una yung paliwanag ko yung mga Israelita nung inilabas sila ng Diyos sa Ehipto. Nung nakalabas na sa Red Sea, habang naglalakad sila sa disyerto, pagdating na ng Mount Sinai, nag-stay muna sila doon ng matagal. Kasi si Moises pumunta sa bundok ng Mount Sinai, sa pinakatuktok. Doon binigay ng Diyos yung 10 utos, yung 2 tapyas ng bato. Nagtagal si Moises doon ng 40 days. Kaya nag-alala ngayon yung mga Israelita, mga katauhan, na baka patay na si Moises. Kaya ang ginawa nila sinabihan na si Aaron na magawa sila ng Diyos-Diyosan, bulto. Kasi natatakot sila habang naglalakbay, papunta sila ng Kanaan, sa Promised Land. Wala silang guide. Akala nila si Moises patay na. So ang nangyari, si Aaron ay pumayag na gumawa sila ng mga rebulto, na ginawa nilang Diyos, sinamba nila. Yun yung Diyos-Diyosan. Iba ngayon sa Christian, panahon ni Kristo. Ang ginawa ni Aaron noon, kinuha niya lahat yung mga alahas, mga ginto, mga hikaw, mga ginto. Ginawa nila pinorm nila ng yung hayop na guya, yung calf, ginawa lang golden calf. Tapos yun ginawa na, sinamba nila, ginawa nilang Diyos. Kaya yun nangyari, nagalit ang Diyos. Kaya nakalagay doon sa utos,
Tapos nakalagay dito sa Exodus 32:4 yung ito ang Diyos mo, Israel, na naglabas sa iyo sa Egypt. Ginawa lang Diyos, ginawa yung image na yun, yung rebulto, yung ano na yun, rebulto. Ginawa lang Diyos, sinamba nila. Sa Exodus 32:8, lumihi sila, yumukod sila, at naghandog pa sila sa Diyos-Diyusan nila. Tapos sinamba nila. Tapos nagkaroon pa sila na pinagpistahan pa nila, yung nagkaroon sila ng pagan festival. Sa Exodus 32:6, yun ang sinamba nila yung Diyos-Diyusan, yung ginawa ng pagan worship. Sumamba sila at nagpatugtog pa, tuwang-tuwa sila, sasayawan pa sila kasi ginawa nila yung Diyos, yung ginawa ng rebulto. Ano naman ang rebulto ng simbahang Katolika? Sa simbahang Katolika, walang utos ang simbahan na sambahin ang Diyos, yung rebulto. Diyos lang ang sinasamba namin. Ang sa simbahang Katolika, dalawang klaseng pagsamba. Yung veneration, respect, adoration, yun ang pagsamba, worship. Yung rebulto namin o kaya mga larawan, yan ay kagaya lang ng picture frame. Alaala lamang yun. Hindi yun ginawang sinasamba yun, ginagawang Diyos namin. Representasyon sa tunay na tao, yun yung ibig sabihin ng larawan. Representasyon sa tunay na tao, ng tunay na tao, kagaya na kay Jesus, nung siya, nagpakatao siya, nagkatawang tao siya sa mundo. Yon, nagkaroon siya ng larawan noon. Nakita siya ng mga apostol, nahipo, nakasama niya, nangaral. Siyempre, nagkaroon ng larawan si Jesus. Tapos si Mama Mary, saka yung mga apostolis, mga santo, lahat ng rebulto namin, mga Katoliko, lahat yan ay mga santo. Hindi yan mga Diyos-Diyusan. Ginawa lang namin, kaya ginawaan ng mga rebulto, mga larawan, kasi sa kanilang mabuting ginawa, para may alaala, para may remembrance. Pero hindi yan hindi yan ang sinasamba namin. Ang sinasamba namin ay ang Diyos lamang. Kagaya ng larawan ng mama natin o kaya mga magulang natin, yan ay ginagalang pero hindi sinasamba. Ayan ang totoo. Yan ang totoong aral. Ang bawal sa Bible ay yung pag in-worship mo na, pag sinamba mo na. Hindi bawal yung image, kasi ang image sa pasambahin mo, yuyukuran mo, sasambahin mo. Kagaya doon sa Exodo 20 verse 4 and 5, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, huwag mo silang yuyukuran o sasambahin. Kaya karamihan sa mga Katoliko, pag binasahan ng nito, lalo pag yung wala pang alam talaga masyado, pag binasahan ng yan, ng mga protestante, mga ibang sikta, nakakabig kagad sila kasi bawal na, kasi siya ang Diyos ang mapanibuhuin, nagagalit ang Diyos. Kaya lipat agad, tapos nabigyan pa ng mga bigas, noodles, yari na. Yan ang masaklap doon pag kulang tayo sa kaalaman. Hindi bawal ang image, ang bawal yung
pag dinasalan mo. Kasi ang Diyos mismo nagpagawa siya ng ng larawan ng kerubin ng sa Exodo 25 versikulo 18 hanggang 20. Nagpagawa siya ng ng kerubin. Tapos nagpagawa pa siya ng bronze na serpent. Numbers chapter 21 verse 8. Nagpagawa siya ng bronze na serpent. Kung bawal yun, dapat hindi na siya nagpagawa. Ang nangyari doon, kung bawal na gumawa ng image ng mga rebulto, hindi nag-contradict ng sinasabi ng Diyos. Kaya hindi bawal yun. Hindi naman ganun ng Diyos eh. Yung temple nga ni Solomon puno ng imahe, puno ng mga rebulto. Paano nangyaring bawal? Dapat doon pa lang bawal na. Basahin nyo sa Ono Hari 6 hanggang 7. Ono Hari 6:7. Kaya hindi bawal yun. Kasi kung bawal yun, hindi dapat walang mga rebulto doon sa temple ni Solomon. Diba? Ang pagkakaiba ng ng rebulto ng mga Israelita noon sa rebulto ng Katoliko, ginagawa nila ng Diyos yung sa kanila. Iyon ang Diyos-Diyosan. Bawal yun. Sa simbahan Katoliko, hindi namin sinasamba, hindi namin Diyos. Hindi namin sinasamba. Kasi yung golden calf na yun, yung sa mga Israelita, yun? Ginawa lang kapalit ni Yahweh, ng Diyos. Sa Katoliko, hindi. Dito sa Roman Catholic Church ay ang Christian teaching ko sa mga sa mga Israelita, mga pagan ritual yung ginawa nila, inimbento nila, yung mga nag-iisip sila ng mga pa, idolatry, ginawa lang idolatry. Nagagawa sila ng mga Tapos sa Katoliko naman, mga totoong person, gaya ni Kristo, totoo naman na may Kristo. Nung bumaba si Kristo, kaya mayroong picture si Kristo, nagkaroon siya ng rebulto, real person. Totoong person ng mga santo, sila Pedro, yung mga apostoles. Kaya totoo, may mga rebulto sila, pero totoo na may santo, totoong may nandyan si San Pedro. Hindi namin ginagawang hindi namin sinasamba kung hindi veneration lang, alaala. Yun ang ginagawa, ang comparison kasi between sa mga Israelita sa kanila idolatry. Dito sa sa Roman Catholic, veneration. Kaya yun, hindi sila pareho. Kahit kailan hindi sila pareho. Kaya yun, sana kayo mga kulang pa sa malalim na pag-unawa. Huwag kayong magpadala sa mga ibang sekta na sinabi na bawal gumawa ng rebulto, bawal sumamba. Bawal talaga yung sambahin. Pero hindi bawal na gumawa ng image. Kasi yung temple ni Solomon nga puno sa mga rebulto. Nagpagawa ang Diyos ng kerubin doon sa Ark of the Covenant. Paano bawal kung bawal, dapat hindi siya nagpagawa, di ba? Simple logic lang. Tsaka lahat yan biblical. Yan lang ang doon. Hindi naman namin sinasamba. Wala namang aral ang Roman Catholic na sambahin nyo. Wala naman turo ang simbahan na sambahin nyo yung mga rebulto. Respect lang, veneration. Due to God alone. Yung namin, yung turo. Nasa CCC. Kaya, yun lang
Yung mga ibang religion kasi atake ng atake, hindi pa nila alam kung anong tunay na turo ng simbahan. Nakikita lang nila, hindi na alam yung hindi nyo alam ang ibig sabihin. Kasi mahirap yung judgmental tayo. Kailangan alamin nyo muna kung anong ginagawa namin. Kung nakikita nyo na na may rebulto kami, hindi namin sinasamba yan. Lang, veneration, alaala, respect sa mga tao na mga dating Kristiyano na wala na, kailangan may alaala. Ganun lang yun. God bless mga kapatid. Sana nakapulot kayo ng kunting aral sa ating topic ngayon. Thank you. Good night.